Usap-usapan na naman ang isang viral video ng UV Express sa Commonwealth Avenue nitong Biyernes. Daig pa ang eksena sa pelikula nang suyuri ng humaharurot na UV Express ang ilang motorsiklo. Kahit ginitgit at hinarangan na ng truck, sige pa rin ito sa andar hanggang sa kumaliwa sa U-turn slot. Ang mga inararong motorsiklo na iwang sira. Ayon sa hepe ng Traffic Enforcement Unit, isa ang nasawi at 7 ang sugatan. Naaresto ang driver ng UV Express at ayon sa suspect, ay uminit daw ang ulo niya nang may nanggit-git sa kanya na hindi na niya matandaan kung sino. Pag-usapan natin yan, Ask Me, Ask Attorney Gabby. Attorney, negatibo raw ang driver sa pag-inom ng alcohol pero ang driver umamin sa Department of Transportation may ininom siyang illegal substance bago ang trahedya. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol dito at ano ang habol ng mga biktima? Well, meron po tayong batas na mahigpit na ipinagbabawal ang pagmamaneho kapag nakainom o kung nasa ilalim ng impluensya ng bawal na gamot o droga. Ito ay sa ilalim ng Republic Act 10586 o ang Anti-Drunk and Drug Driving Act. At sa ilalim ng batas na to, kung kayo ay nakapatay dahil nagmamaneho kayo under the influence of prohibited drugs, 12 years and 1 day hanggang 20 years ang kulong at ang multa na hanggang 500,000 pesos. Kung merong serious physical injuries na natamo ang biktima, depende sa injuries na natamo nito, maaaring hanggang 12 years naman ang kulong. Actually, kung kayo ay nahuli na nagmamaneho ng under the influence, kahit na wala kayong nasaktan, may 3 months na kulong at fine na hanggang 80,000 pesos ang katapat nito. At talagang maaaring masuspend o ma-revoke ang inyong lisensya. Kung professional driver's license ang hawak ninyo, perpetual revocation agad kahit first time pa lang nahuli. Wala talaga kayong karapatan na maging professional driver kung umiinom kayo o gumagamit ng droga. Take note, nakalagay sa batas na ito na ang pag-usig para sa violation ng batas na ito ay walang prejudice, na makasuhan kayo for violation ng Revised Penal Code at ng Dangerous Drugs Law o ang Republic Act 9165. So, patong-patong ang mga magiging kaso ninyo. Violation na ng Republic Act 10586, meron pang Revised Penal Code at Republic Act 9165. Sabi nga ng ibang news report, reckless imprudence daw resulting in homicide at physical injuries. Pero baka tingnan din kung ito ay intentional na nga at hindi lamang reckless imprudence o pagpapabaya lamang. Umikot-ikot pa ng ilang beses sa Commonwealth Avenue, dapat nga kung hindi sinasadyang manakit, ang normal na reaction dapat ng isang tao ay huminto at tulungan ang sariling biktima, di po ba? Baka may dagdag pa na kaso yan ng abandonment of one's own victim sa ilalim ng Article 275 ng Revised Penal Code. Dapat naman talaga tutulungan ninyo pag nakasakit kayo. And last but not least, kailangan din na panagutan ang mga civil damages, ang pagpapagamot, ang mga nasirang mga gamit, mga kotse o motor, ang nawalang sweldo o kita kung hindi nakapagtrabaho ang mga biktima dahil sa mga injury na natamo nito. Of course, kung dun sa namatay, kailangan din ang pagpapalibing ang mga gastos dito. Pero good luck na lamang kung mababayaran ang lahat-lahat ng damages at napakarami nga ng mga biktima. So sana ay makukubra ito ng insurance ng UV Express ang lahat-lahat ng mga danyos na to. Does not pay to be angry while driving. In any case, mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.